Hanggang ngayon nga ay inaabangan pa din kung saan nga pipirma ng bagong kontrata ang star player ng Converge na si Maverick Ahamnisi dahil hindi nga siya nag-renew ng kontrata sa Converge. At dahil na-injured nga daw itong si Jeremiah Gray sa Ginebra, papipirmahin na nga daw ng Barangay Ginebra Management itong si Maverick Ahamnisi para sa kanila na nga maglaro para punan ang naiwang spot nga ni Jeremiah Gray dahil injury nga daw ito. At Scottie Thompson, may chance pa kayang makalaro nga sa Gilas? Kamusta na ba ang kanyang hand injury? Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Pero bago nga ang lahat, kung gusto nyo ng bagong libangan mga ka-sports, try nyo na itong bagong app na pwede nga kayong kumita. Mag-register lang kayo dito gamit ng iyong username at mag-create lang ng password. Gamitin nyo lang yung link ko na nasa description box para makakuha kayo ng rewards. Kapag gusto nyo na mag-cash out, pwede na kayo dito gamit nga ang PayMaya or GCash. Nasa sa inyo na yan kung ano ang mas gusto ninyo. Ganyan mga ka-sports. Madami pa din nga ang nagkaka-interest nga dito sa dating guard position at kilalang scorer nga ng Converge FiberXers dati. Kaso, nagdesisyon nga siyang hindi i-extend ang kontrata niya sa Converge dahil expired na nga raw ang kontrata niya sa dati niyang team simula nga nung naging coach si Aldin Ayo. Nung naging coach niya nga itong si Coach Aldin, tumaas nga ang kumpiyansa niya simula nung nahawakan siya nito. Lalong-lalo na nga nung nabibigyan siya ng mahabang minuto. Mas nagagamit na nga siya ng tama, kaya tumaas nga ang percentage niya at nag-average na nga din siya ng double digits per game. Naging maganda nga ang samahan nila ng new management dahil kahit halos isang taon nga din siyang na-injured dati, tinanggap pa din siya ng buong buo at inantay nga siyang makarecover. Pero nung natapos na nga ang kontrata niya, nagkaroon daw kasi siya ng offer overseas at halos triple nga daw ang diferensya nito kaysa sa kinikita niya nga dito sa PBA. Kaya parang gumulong nga daw ang isipan ni Ahamnisi tungkol sa offer na yon. Hanggang ngayon kasi mga ka-sports, hindi pa din siya pumipirma sa Japan. Kung may offer siyang natanggap doon kasi hanggat maaari gusto niya nga magstay daw sana dito sa Pilipinas at maglaro nga sa PBA dahil napamahal na nga siya dito. Kasi kung maglalaro nga raw siya sa Japan, kailangan niya ulit mag-adjust sa lugar at yung mga kasama niya din doon. Kaya ayon nga sa rumors mga ka-sports, hoping pa din siya na may mag-offer nga dito sa kanya sa PBA. Nasa tingin niyang pasok nga sa agustuhan niyang sahod. Kasi doon na lang nagkakaproblema talaga mga ka-sports. Dahil simula nung nagka-offer nga siya ng malaki sa Japan na nanggagaling tingin niya dapat nga mataas pa din ang value niya sa paglalaro nga ng basketball. Pero may rumors ngang lumalabas ngayon mga ka-sports na simula nga nung na-injured itong si Jeremiah Gray sa Jeans, nagka-interest ngang kuhain itong si Maverick Ahamnisi dahil kakailanganin daw nila ng Ginebra yung talent niya. Dahil baka matagalan nga daw kasi ang pagbalik ni Gray. So, pupunan niya nga daw muna yung spot at gusto nilang aggressive din na player at may outside shooting parang naruan nga ni Jeremiah. Kaya pinag-aaralan nga daw ng gusto at sinusubukan i-negotiate ng Ginebra Management itong si Maverick Ahamnisi kung interested ba talaga siya sa offer na maibibigay nga sa kanya ng Jeans. Nililinaw ko lang mga ka-sports, rumors pa lamang po ito. Kung sakali kasi magiging overload na naman nga ang guard position at number 2 ng Jeans, knowing na kaya nga ni Gray na mag 3 or 4 position, kaya malaking tulong din nga siya sa kanila. Multiple position ang nagagawa nga ni Jeremiah, unlike kay Ahamnisi na 1 or 2 position lang ang nagagawa niya. Sobrang dami ng guard ng Ginebra sa ngayon. So baka mahirapan nga rin siya sa lalaruin niya. Pero kung kayo ang tatanungin ba mga ka-sports, pabor ba kayong si Ahamnisi nga ang kuhain ng Jeans kapalit nga na na-injured na si Jeremiah Gray? Mag-comment lang kayo sa baba. Dumako na tayo sa second topic natin mga ka-sports. 2 months before nga ng FIBA World Cup, tinamaan nga ng hand injury itong si Scottie Thompson at sa ngayon ay nagpapagaling pa nga siya. At isa nga yun sa dahilan kung bakit hindi nga siya nakapag-participate sa Gilas practice.
At hindi nga din siya nasama sa China para lumahok nga sa tune-up game doon sa ilang teams para sa preparation sa FIBA. Madami nga ang nangihinayang kay Scottie kasi nakalipas na nakasali nga siya sa lineup dati ng Gilas, siya nga ang naging facilitator nila ng team na naging pure point guard na nga din. Tapos siya nga din ang energy player nila dahil sa mga hustle plays na nagagawa niya both offensive and defensive end. Kaya laking hinaya nga ng coaching staff nila dahil up to now nga nagre-recover pa nga siya sa hand injury niya. Questionable pa din talaga kasi si Scottie ngayon mga ka-sports kung makaklaro nga siya sa World Cup this August. Dahil kailangan pa din daw nilang antayin itong ni Scottie ang go signal ng doktor niya kung pwede ba siya makapaglaro. At si Scottie din daw kasi makakaramdam kung kakayanin niya maglaro kahit may konting kirot siyang mararamdaman. Sana nga mga ka-sports makarecover na din agad itong si Thompson dahil nakikita na din naman ng karamihan kung ano nga ang kaya niyang may ambag sa international game. Matagal din inantay ni Scottie ito at ayaw niya din masayang yung opportunity na makalaro nga sa FIBA World Cup at makapagserbisyo sa Pilipinas. Paano? Hanggang dito lang muna tayo sa video na ito mga ka-sports. Salamat ulit sa panonood. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!